Yan, okay. So, dito na naman tayo for solving na sa hydrostatic force on plane surfaces. So, simulan muna natin. I-list ko lang para ma-refresh kayo sa moment of inertia ng mga shapes or ng mga surfaces na possible nating magamit. Okay, so dito, ang moment of inertia at the center of gravity ng isang triangle is BH cube over 36. Wait, off ko muna tong results. Yan. Tapos, pagka rectangle naman, ang IG is BH cube all over 12. Yan. Next is pag circle naman. Yan. Yan. So, dalawa ang formula na pwedeng gamitin mo sa circle based on radius at based on diameter. So, yung based on radius, phi r raised to 4 all over 4, or pwede din na phi d raised to 4 all over 64. Okay, so ito yung ating first example. A vertical rectangular plate is submerged half in oil and half in water such that its top edge is flashed with the oil surface. What is the ratio of the force exerted by water acting on the lower half to that by oil acting on the upper half? Okay, so ratio lang ang hinahanap. Yan, ratio ng upper half which is ng lower half which is water to the upper half na oil. Ayan. Okay, so dito i-drawing muna natin para mas maging madali natin ma-solve. Sabi, meron daw rectangular plate. Ayan. Ayan. Yan yung rectangular plate. Submerge daw yung buong plate sa lower half natin na water at upper half na oil. Okay. Tapos, sabi, ang SG daw ng oil is SG 0.8. Yan. Tapos, wala nang binigay na mga dimensions. Basta rectangle lang daw. Okay. So, sabi, hati naman daw. So, ibig sabihin, kung ito ay D, yung buo, yung ditong dalawa is D over 2. Yung dito ay D over 2 lang din. Ayan, okay. Tapos, hanapin na natin yung F. Una, hanapin natin yung F oil. Kasi yung nasa taas, mas madali natin makukuha. So, si F oil. Ano lang ba ang formula ng hydrostatic force ulit? Dito, mas madali natin magagamit yung gamma H bar. Ayan. Bakit mas madali yan magamit? Kasi, pag dito ka pa lang sa taas, wait, palit ako ng kulay. Ayan, pula. Pag dito ka pa lang sa taas, iisa pa lang yung liquid. Hindi ka pa nagagamit ng ibang liquid. Kumbaga, hindi mo pa kailangan mag-convert ng heights ng liquid. Okay, so gamitin muna natin is gamma H bar A. Ayan. Okay, so F oil. Ano yung gamma na gagamitin natin dyan? Siyempre, yung gamma ng mismong liquid. Ano ba yung gamma dito? Yung gamma ng oil. So, paano yun kukunin? Gamma of water times the specific gravity of oil. So, yun ay, 0.8. Tapos yung H bar. Paano natin kukunin yung H bar? Ang H bar, di ba, is distance from the open surface to the center of gravity of the plane surface. Or dito sa ating case, ano siya? Rectangular plate. So, yung upper half muna. So, kung ito yung upper half, rectangle lang siya. So, ang center of gravity niya ay nasa center lang din. Ayan. Okay, so kung d over 2 ito, yung ating distance dito ay magiging
D over 4 lang. Ayan. Okay, so meron tayo ditong D over 4 na H bar. Tapos, yung A natin dyan is area lang nung upper half. Yun lang kasi yung kailangan natin. Area ng upper half. So, yun is base times the upper half na D over 2. Ayan lang. Tapos, simplify. Makukuha na natin ang hydrostatic force exerted by the oil sa upper half. Ayan. Hindi ko muna i-substitute yung value ng gamma water. Ayan. So, dito, meron tayong BD squared all over 8. Hindi ko muna i-simplify din to. Ayan. 0.8 rewrite natin. Medyo magulo tingnan. Yan. Nagiging 0.8 gamma water BD squared all over 8. Yan. So, yan na yung first half. So, lower half naman tayo. Okay. So, yan kasi si F oil. Next is para naman kay F ng water. Yan, F water. So dito, 'di ba, ang pressure is nag-i-increase habang bumababa. Ito, habang bumababa, nag-i-increase ang pressure. So yung pressure na nandito is madadagdagan na ng pressure pababa. So, doon na natin pwedeng gamitin yung isa nating formula for pressure, which is yung PCGA. So, dito, kung force of that water exerted, pwede na natin gamitin yung PCGA. Yan. So, yung pressure at the center of gravity na yan is yung nandito. Ito. Yan, yung nandyan. So, ano ba yung distance niyan? Simula dun sa ating free surface. Siyempre, hindi naman tayo magsisimula dun sa free surface. Dapat magsisimula tayo muna. Hindi natin kukunin pala directly from free surface. Gagawa tayo ng summation of pressures. Okay, so, force, water, pressure muna. Dito sa taas, yan yung pressure 1 natin na 0. Yan, okay. 0. Tapos mag-add tayo ng pressure dahil pababa. Pababa na tayo. So, ilan ito? Paano natin yan idadagdag? Yan, pababa na yan na pressure. Yan ay nasa oil. So, gamma of water times the specific gravity of oil times the height. Ano yung height niya? Ito, D over 2. So, times D all over 2. Ayan. Tapos, pababa pa. Kasi, pupunta tayo dito. So, ano yung distance niyan? Yan ay, ano lang ulit? D over 2 lang ulit. Kasi, centroid lang ng ating lower half. Okay. So, yan ay, anong distance nito ngayon? D over 4 lang. So, yan is, add ka lang, gamma water, specific gravity of water lang din is 1 times the distance na D all over 4. Tapos, yan na yung pressure mo. Times the area, same lang sila ng area. Yung area ng lower half is base lang ulit times the height na D over 2. So, base times D over 2. Ayan. Tapos, simplify natin ito. Ang mangyayari dyan is force water is equal to, by adding, magkakaroon tayo ng dito, simplify ko lang gamma water, multiply natin yung 4, dito muna yung 0.8 D times 4 plus 2 gamma water D all over 8. Tapos, combine na lang natin yan. Magiging ilan to?
So, 0.8 times 4 is 3.2 plus 2. So, simplify ko lang. Ito, multiply, magiging 0.8 times 4, magiging 3.2 gamma water D plus 2 gamma water D. Huwag natin kalimutan, meron pa ditong BD over 2 all over 8. Ayan. BD over 2. Ayan. Force water. Simplify. Ito pwede na nating i-add. Kasi kumbaga, parang ito at ito ay equal lang. So, parang sabihin natin na x is equal to gamma water D. So, parang mag-add ka lang ng dalawang same variable. So, magiging 5.2 gamma water D all over 8 times BD over 2. Further simplification, force water will be equal to 5.2 gamma water BD squared all over 16. Ayan. Tapos kunin na natin yung ratio kasi ito na yung sa water. Force ng water. Yung ratio is yung sinulat natin kanina. Force water over force oil. Ayan. So, ratio is equal to 5.2 gamma water BD squared all over 16 all over ano yun yung isa 0.8 gamma ano ba yun wait lang ha yan D dapat yan D tama ba D yan o gamma BD squared all over 8. Ayan. So, division ng dalawang fraction, pwede natin silang ipag-cross multiply. So, ratio is equal to 5.2 gamma water BD squared all over 16 times cross reciprocal ng denominator, magiging 8 over gamma water BD squared 0.8. So, dito, pwede natin makancel ang gamma water, B at D squared. Ito, cancel na yung buo na yan. Tapos, direct multiplication na lang ng numerator at denominator. Okay, so, pag sinimplify natin yan, 5.2 times 8 all over 16 times 0.8 which is equal sa 3.25. So, yan na yung final answer natin para sa problem number 1. Okay. Meron pa ba tayo dito nakalimutan? Wala naman na. Yan. Okay. So, next problem tayo.